Magandang gabi mga kaibigan. Ako po ang inyong lingkod. #WalkWithLan. At ngayong gabi, umaga o hapon, nasan man kayo ngayon, pag-usapan natin ang mainit na isyong bumulabog sa politika. Si Vice President Sara Duterte or Sara Zimmerman Duterte sa gitna ng Tondo, Maynila, nagbigay ng matapang na pahayag. Huwag iboto ang mga kandidato ni Marcos. Ano ang nangyari? Bakit ganito ang tono ng ating Vice Presidente? At bakit parang pelikula ang plot twist ng kanyang sinabi, mga kaibigan? At saka sa tambalan nila ni Bongbong Marcos, huwag kang magpahuli. Kung gusto mong malaman ang buong detalye, i-like, i-share, at i-subscribe na ang ating channel na ito. Hitting the notification bell ensures na para hindi mo makaligtaan ang mga ganitong eksplosibong balita. Flashback tayo sa Tondo, mga kaibigan. Si VP Sara sa harap ng libu-libong tao, sinabi, ang pangako ng 20 pesos na bigas hanggang ngayon wala pa rin. Ouch! Wala, parang suntok sa sikmura yan, di ba? Ito ang ating analysis dyan, mga kababayan. Ang 20 pesos rice promise ay pangunahing campaign spiel noong 2022 elections. Pero sa ngayon, ang presyo ng bigas ay umaabot pa rin sa 50 pesos to 60 pesos kada kilo sa maraming pamilihan. Sinabi ni Sara, ang mga kandidato ni Marcos ay nagsasabi na okay lang magsinungaling. Sino kaya ang tinutukoy niya? Ang senatorial slate ba ni Marcos o may mas malalim na isyung politikal dito? Si Sara kilala sa kanyang diplomatic approach. Biglang nagmalaki ng ganitong tapang. Ano ang nagbago? Is this a sign of a brewing Duterte-Marcos rift? Huwag kang aalis dahil susunod titingnan natin ang history ng kanilang alliance at bakit ito parang basag na plaka ngayon. Balikan natin ang 2022. Si Sara at BBM magkatuwang sa Uniteam. Parang love story sa una, di ba? Pero ngayon, parang teleserye na may plot twist. 2022 campaign, ang Uniteam ay nagbigay ng pag-asa sa marami. Ang kombinasyon ng Duterte charisma at Marcos machinery. Pero may mga red flags na noon pa. Si Sara bilang VP at Education Secretary, pero bakit parang hindi siya masyadong visible sa policy making ng Marcos admin? Mula sa budget hearings hanggang sa kanyang pag-endorse kay Isko Moreno, parang deliberate ang paglayo ni Sara sa Marcos camp. Ano ang subtext dito? Kaibigan, kung natuto ka sa diskusyong ito, isubscribe na ang channel natin. Ang impormasyon ay kapangyarihan at kami ang nagbibigay nito ng libre. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malalim na epekto. Ano ang ibig sabihin ng pahayag ni Sara para sa midterm elections? Ang Marcos-backed candidates tulad ng mga nasa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas ay maaaring maapektuhan ng ganitong pahayag. Sino ang mga ito at bakit mahalaga ang suporta ni Sara? Ang Duterte name ay malakas pa rin sa masa. Ang pag-ayaw ni Sara sa Marcos slate ay maaaring magbigay ng signal sa mga loyalistang Duterterista. Cisco na dating kaalyado ni Marcos ay ngayon suportado ni Sara. Ano ang diskarte dito? Is this a power play for 2028? Huwag kang magpaloko sa mga fake news. Dito sa ating channel, facts lang ang binibigay natin, kaya subscribe na. Ano ang sinasabi ng mga tao sa Tondo at social media? Tondo residents, ha? Galing to. Ang sagot ng crowd kay Sara, BBM ay nagpapakita ng galit sa hindi natupad na pangako, pero gaano kalawak ang sentimentong ito.
Ayon sa mga post sa X, maraming netizens ang nagulat sa tapang ni Sara. Pero may mga nagsasabi rin na ito ay political posturing. Ang bigas ay hindi lang pagkain, ha? It's a political symbol. Ang hindi pagtupad sa 20 pesos rice promise ay maaaring maging turning point sa public trust. Kaibigan, ikaw, ano ang opinion mo? I-comment sa baba at sabihin mo sa amin kung Team Sara ka ba o Team Marcos. At syempre, subscribe na rin. Sa huli, mga kaibigan, ang politika ay hindi lang tungkol sa mga pangako. Tungkol ito sa pananagutan. Si Sara Duterte sa kanyang matapang na pahayag ay nagbigay ng hamon. Ano ang gagawin natin bilang mga botante? Ang midterm elections, mga kababayan, mga kaibigan, ay hindi lang tungkol sa Senado. Ito ay tungkol sa direksyon ng ating bansa. Huwag kang manatiling tahimik. I-like, i-share, at i-subscribe ang channel na ito para sa mas maraming ganitong talakayan. Ang susunod na episode, pag-uusapan natin ang mga susunod na galaw nila Sara at Marcos. Kaya abangan dito sa ating programa, sa ating channel, #WalkWithLan. Kaya mga kaibigan, ha, salamat sa inyong oras, mga kaibigan, mga kababayan ko, mga kapuso, mga kapamilya. Ako po si #WalkWithLan at ito ang inyong lingkod sa katotohanan. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. Magandang gabi, bayan!